Kami po ngayon ay magtatalakay na isang napakahalagang bagay na bilang kami mga doktor at bilang mga magulang. We will talk about rabies. So ano nga ba yung rabies, Daddy? So, yung rabies, yung nakukuha siya sa kagat ng aso, ng pusa. Diyan kasi siya nanggagaling sa laway ng aso at pusa. Doon siya nakatira sa salivary gland na tinatawag natin. So, Aso, pusa lang ba? pwede rin ng ibang animals, Basta may salivary laway. gland. Oo. So kasama pala ako doon? Well, technically, pag yung tao nakagat ng rabid na aso or rabid animal, tapos nagka-symptom siya, yung rabies, pupunta sa laway ng tao. So pag nakagat niya yung kapwa-tao niya, may infect din. Oo. So yung hayop pala na may laway, mayroong tendency magka-rabies. Mhm. Aso, pusa, tao, no, bats, no, yan yung mga Oo. less common. Pero pwede pala silang mag-transmit ng rabies. Yes. Paano naman pag nakagat ako ng daga? Pwede. May chance din. Oo. Pwede, pero mababa daw po Mhm. yung chance kasi daw po, kapag nagka-rabies man ng mga daga, sila po ay mas mabilis mamatay bago pa sila Oo. makapag-transmit ng rabies sa iba. Yun pala ang storya ng rabies. So, virus pala ito, Daddy, no? Yes. Maakit po sa utak, no? Tapos anong mangyayari? Ano nangyayari dyan? Kasi dahil ang term nga sa kanya silent killer. Kasi pag nakagat ng animal, yung infected animal yung tao, walang sintomas na mararamdaman. No, matagal, Oo. matagal. Kumari nakagat yung isang tao, minsan ini-ignore lang nila. Ginagamot na lang nila sa bahay, ganyan. Tapos, dahil walang sintomas. Tapos eventually, pag nagka-symptoms tulad ng lagnat, Oo. parang nababaliw, may matinding aggression or galit, ganyan, biglaan, Mm. takot sa tubig, Mhm. hindi na siya nagagamot yung rabies. Kasi ibig sabihin, yung rabies, umakyat na siya sa utak. Mm. So yung deadly na siya dun sa point na yun. Okay. Mhm. Grabe, bakit kaya biglang taas ngayon yung rabies? No? Dati naman, alam mo, may duda ako. Dati kasi, in fairness sa mga magulang natin, noong unang panahon, alam mo naman kakagalan, halos lahat takot sa aso. Halos lahat. Oo, Yung baga, kahit cute yung aso, basta aso. takot. Bawal. Mm. Yung may panahon noon sa Pilipinas, bawal ang aso sa bahay. Bawal. Sa Oo. labas lang siya, nakatali, nakakulong. Mhm. Oo. Tapos na makikita mo lang aso noon, yung mga asong dala, no? Mhm. Oo. Ngayon, ang mga aso, siguro, hindi lang aso po, excuse me po, hindi lang po aso nagkaka-rabies. Pero ang usual po kasi na mode of transmission ngayon is bite from a dog, di ba? So ngayon, ang mga doggies kasama na natin sa loob ng bahay, or kung nandun man sa labas, kahit mga asong hindi natin kilala, hindi na tayo masyadong takot sa kanila. Tama ba, Daddy, no? Kasi Oo. nagkaroon na tayo ng increase ng love sa mga pets, di ba? Oo. Parang pinipet na natin lahat. Mhm. Oo. Cute naman kasi talaga sila. Lalo na yung mga bata. Kasi akala nila parang stuffed toy ang mga dogs. Oo. Hindi na naman lahat ng dogs nananahol eh. May patahimik. Pagka ba may rabies, anong itsura ng aso, Daddy? Ano siya, pwedeng yung opposite siya. Meron yung mga aso na aggressive, galit, tas parang galit na parang takot yung itsura nila. Pero Ayun po yung example ng aso na gano'n. Pero on the other side, may mga aso naman na may symptoms ng rabies na tutulog-tulog, malata, ganyan. Ayan, parang inakita niyo po. Madali na makagat at mabaliwala yung mga aso na yung parang lalata-lata. Kasi mukha naman di sila harmful eh. Kung nakagat ka, nakalmot ka, ay okay lang. Alam mo yun. Kaya talaga nag-o-observe pala tayo ng, kung halimbawa nakagat po tayo ng hayop, ino-obserbahan po yung hayop sa loob ng 2 linggo kung meron pong magiging sintomas ng mga sinabi namin. Oo. Ngunit, posible ba talagang parati nating makikita kung nasa nangagat sa'yo, di ba? Yun ang problema dyan. Pag stray dog, gala nga eh. So, Oo. hindi mo na siya makikita the next Oo. day. Mahuhuli mo pa kaya, no? Kung sa wild siya, wild na aso, kung wild na Oo. sintomas yung pinapakita niya, no? Hindi mo na siya ma-observe. Oo. So, yung mga aso pala,
kung maobserbahan mo maganda. Mm. Paano kung hindi? So, dun papasok yung, kung stray dog siya or cat, dun napasok yung unang gagawin natin pag nakagat, hugasan mabuti yung sugat for 15 minutes. 10 to 15 minutes. Running water. Yes, oo. Soap and water. Yeah. So after nun, punta sa pinakamalapit na animal bite clinic para mabigyan ng karampatang gamot at bakuna. So yun po huwag po tayong matakot na pumunta sa mga clinic para po magkaroon ng bakuna. Palagay po natin ang pinaka-source po ng pagkamatay ng mga tao na nakagat ng hayop ay dahil sa wala silang bakuna. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa, no? Lalo na kung alam mo hindi mo naman maobserbahan mo naman o hindi, mas maganda pa rin kung tayo po ay magpapabakuna. Dati pa naman kung hayop sa loob ng bahay, mga sibantay, alaga mo. Pagka may alaga po tayong aso sa bahay, so maganda yung maging responsable po tayo sa kanila. Unang-una, pwede natin silang pabakunahan, yearly vaccination sa mga aso or pusa. Tapos, pag nakagat nila tayo, either accidentally, na-trigger natin sila, nilalaro, natapakan yung suot, ganyan. Pinapakan yung Hindi naman, naapakan lang. So, pwede natin silang obserbahan. Siyempre naman, hilinisin niyo muna yung sugat na nakagat sa inyo. Tapos, pwede niyo obserbahan for 2 weeks kung magka-symptoms yung aso or mamatay yung aso. Then, agaran, punta na kagad sa animal bite clinic at magpabakuna. Pero daddy, ito yung para sa mga aso na nandun lang talaga sa loob ng bahay. Oo. Yung hindi natin pinapagala. Kasi mayroong ibang mga dog owners, sinahayaan nila yung mga hayop na gumagala sa labas. Oo. Pero syempre, itong mga doggies na ito, no, pwede silang nakakuha na ng virus sa labas at pwede nilang maiuwi sa loob ng bahay. Whenever you are in doubt, hindi mo sure, mas maigi pong magpabakuna. Oo, lalo na yung mga aso mami na lumalabas kamo. Pwede kasing may tetanus yan na makuha sa lupa. So pag nakalmat man kayo or nakagat accidentally, sabihin natin di man rabid yung aso, pwede pa, kailangan nyo pa rin magpa-anti-tetanus. Iba pa yun na nakakamatay na klase ng sakit. Oh, actually yun din. Pagka nagka-symptoms yun, deadly din siya. Tetano. Oo, deadly din yun. Yes. Agree tayo dyan, Dad. So, nahugasan, pumunta sa clinic, and paano ba natin ito mape-prevent ng maigi? So, sa rabies po, ang pinakamalaga ay ang ating pag-prevent ng pagkakaroon ng animal bite. Kasi ngayon nga po, nagiging pet-friendly na po ang ating mundo. However, kailangan din po nating magpagbantay, lalong-lalo na sa mga bata. Yes. Hayaan ba natin silang maglaro sa labas ng walang kasama? Siyempre hindi. Ito po yung mga kung sana lang nabantayan sila, sana hindi sila kasi kapag po bilang adults nakikita na natin mula sa malayo kung meron isang hayop na nagwa-wild doon sa paligid. Maiiwasan mo na eh. Pero kung yung bata, hayaan mo, laro ka muna dyan, balik ka mamaya pagkakain na. Ganyan. Hindi na natin alam yon. Ipagkakapawalang bahala ba natin itong mga risk na ito? Siyempre, hindi. Di ba po, no? So usually, mami, dagdag ko lang, pagkabata, masugatan siya makalmot nung aso or pusa. Hindi naman niya yun basta-basta babanggitin na sa magulang niya eh. Or sabihin lang niya, pwedeng baka isipin ng parent na nasugatan lang yan dyan sa kakalaro. Yung nangyari dun sa storya na nag-viral nitong huli, Yes. So, hindi niya alam, akala niya, sumabit lang siya sa isang wire. ano na yun? Grade school ba yan? Oo, Malaki na. malaki na yung bata. Oo. Tapos akala niya, yun lang yung nangyari. Siguro Oo. nakalimutan niya na nakagat siya. So hindi niya na alam yun. Ikaw ba, magsasabi ka pa sa nanay mo na may sugat ako, matanda ka na, diba? Sabihin, parang, sabihin lang, sugat lang yan. Oo, siguro kung Oo. aware lang din ang ating mga malalaking bata about it, no? Sana maiiwasan po ito. Oo. Mas maigi ng praning kaysa mamatay. Okay. So, I hope we shared something to you about rabies. So bago natin tapusin itong ating pinag-usapan, let's end with a prayer. So let's put ourselves in the presence of God, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Ama namin ng pagmahal, bigyan niyo po kami ng wisdom sa mga pagkakataon na pag naka-experience kami ng mga ganitong
sitwasyon, mga mahirap na sitwasyon, or mga pahamak, mga dangerous situation, tulungan niyo po kami na magawa ang tama. Amen. Amen. Saint Rock, patron saint of dogs and diseases, Pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kung may natutunan po kayo sa video na ito, kindly share the video upang magkaroon ng awareness yung mga mahal natin sa buhay, mga kakilala natin regarding this important topic. So dito po sa Tahanan ni Maria, kami po ay promote ng advocacy for mental health. And kami po, since the pandemic, dumami po talaga kasi ang kaso ng depression, anxiety, and we have our group sa Facebook, Anxiety Buddy. You can join. Yes. Kahit hindi po kayo diagnosed or kahit mayroon lang kayong matinding pinagdadaanan, mayroon po kami dong support group for everyone who are undergoing severe, kahit hindi pala severe, ng mental distress. Ngayon po, alam po namin ng mga problema po natin ay marami, no? Sa family man yan, sa health, sa finances, napakarami pong mga problema. Hanggat may buhay, may problema. Sabi nga nila, no? Hindi, ang tanging walang problema ay ang mga patay na. And with this po, it's good to be reminded that at the end of all problems that we are undergoing, no? Marami po sa atin, may bit-bit pa lang mabigat, hindi natin alam, no? Ngingiti-ngiti, napakarami pala niyang binadamdam. Pero dito po sa Tahanan ni Maria, we try to give support as much as we can para po sa mga taong feeling nila wala na silang makapitan. At the end of every problem, ang punot dulo po talaga ay hawak ni God lahat. Mm-hmm. Hindi po tayo pababayaan. Siya po ang bahala. Siya po ang source ng ating faith, hope, and love. And with this, we want to remind people who are undergoing many things in life, or kahit wala, kahit chill lang, but to just remember that somebody else got them. No? They have a heavenly family. Meron tayong tahanan ni Mama Mary. No? Din po ang heaven na ating goal na ating uuwian. And kung gusto niyo pong mag-uwi ng mga heavenly reminders to give us the proper mindset kahit na anong unos na pagdaanan natin, to give us that reminder, it's good to be reminded, constantly reminded that we have a heavenly family who backs us up with every problem, with every storm that we're undergoing. So, we have this created, our online store. Click on the link below, yung Tahanan ni Maria online store po, no? Diyan po makikita nyo ang mga products that will help you remember that God is with you all the time. Dito po sa aming online store, ang i-expect nyo po ay lahat ng mga food for the brain, food for the body, food for the soul. No? Like, dyan po ang aming mga gustong products filled with goodness. Ha? Dahil sa Tahanan ni Maria, hindi lahat ng gamot ay nasa botika. thank you po. Thank you. Click on the link below.